kung saan nanumbalik ang pandarambong at pangulimbat sa kaban ng bayan. Hindi lamang mga kontraktor na kriminal at mga sindikato sa pinabuhay sa ating diskriminasyon. Ang taong bayan ay nagagalit na kapag inutil ng gobyernong ito ni Marcos na siyang pasimuno kung bakit anumbalik ang malawak na pandarambong sa kaban ng bayan. So, lahat ng mga gustong sumama na nagmamahal sa bansang Pilipinas at gusto natin ng matino na gobyerno, hindi gobyerno na pinapairan ng mga kriminal na sindikato at mandarambong. Lumapit po kayo dito sa paligid ng EDSA area na ito at ipahayag natin ang ating saloobin, ipahayag natin ang ating mga damdamin ng paninindigan. Ito po ay panimula na kaninang umaga. Nagkaroon din ng noise barrage, mga kababayan, noon po sa area ng General Santos City. Nagkaroon din po ng mga pagkilos sa Davao City. Hindi po kailangan malaki ang bilang natin. Ang importante po ay may nagsisimula na nagagalit na ang sambayan ng Pilipino at ang totoong pinagmulan at pasimuno ng lahat ng pandarambong sa kaban ng bayan. Walang iba kundi ang gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yan po ang katotohanan. Bilang panimula sa ating mga pagtitipon na ito, ay inanyahan natin ang lahat na mga pwedeng sumama dito at mga pwedeng maimbita sa mga text message, sa mga messenger natin. Puluin natin ito sa darating na araw. Ang lugar na ito ay magiging lugar ng pagdadausan ng panawagan upang lumayas na ang inutil pasimuno ng pandarambong ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun ang katotohanan. At bilang panimula, mga kababayan, iniimbita natin ang lahat na magtipon dito, mapayapang paraan, at kung tayo ay magkaroon ng madami-daming mga pilang mamaya, ilipat tayo dito sa likod ng EDSA Shrine, dyan po sa may malapit lang dito rin sa Robinson's area. Bilang pagsisimula, ipanawagan natin si Brother former Undersecretary Ben Ranque sa paunang mga pagsasalita at pagpapahayag nitong tuloy-tuloy na pagsambulat na ng pagkagalit ng mamamayang Pilipino na ngayon ay nagsisimula ng lumabas at ngayon naninindigan na upang ipakita sa buong mundo na hindi po tayo bansa na nagiging bahagi ang mamamayan na tahimik lamang sa mga magnanakaw at nangungurakot at nangungulimbat sa kaban ng bayan. Maya-maya po, mga 5:30 to 6 p.m., madami na po ang mga taong bayan na nandito sa ating paligid. Yusik Ben, ikaw muna ang magbibigay ng mga maunang pagpapahayag at pagpapaliwanag. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon. Mayong hapon, kanaton tanan, mga Bisaya. Ay mga Bisaya man, ang uban din niya karon. Mayong hapon, kanaton tanan. Nandito po tayo dahil tayo po ay mga taxpayers. Akala ng lahat, lalo na yung mga maliit na tao sa lipunan, yung mga ordinaryo, akala nila wala silang buwis. Yun ang akala nila na wala silang buwis, pero mali yun. Kung nakikinig kayo ngayon, mga mamamayang Pilipino, tayo po ay nagbabayad lahat ng buwis. Bakit? Yung mga kinakain natin, yung mga binibili natin, may buwis yan. Yung sasakay tayo sa mga sasakyan, nagbayad tayo ng mga plite, sabi sa'yo pa, plite, pamasahe, nagbayad tayo ng pamasahe. May tax na yan, dahil yung mga driver, pasto nila yun sa mga
mananakay ang binayan nila gasolina. Tama. Di ba? So, lahat tayong mga tao sa bansang ito nagbabayad ng buwis. Ang tanong, ang buwis natin ay nagiging lifeblood of the nation. Yan kinukuha ang mga ginagastos para mapaunlad ang ating bansa. Yan kinukuha ang ating mga galing sa taxes. Yan kinukuha ang para sa infrastructure, para sa health services, at iba't ibang mga ginagastos ng gobyerno para sa taong bayan. Pero anong nangyari? Nagampanan ba ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa ating taong bayan? Hindi! Nagampanan ba nila ang pagpa-hospital ng mga taong kapatid natin na may sakit? Hindi! Nagampanan ba nila ang mga pagkain na mura para sa atin? Hindi! Lahat ng mga bagay hindi nila nagampanan para servisyohan tayong lahat na tayong nagbubuwis ng tax para mabuhay ang gobyerno para iservisyo sa ating taong bayan. Bagkus, ninanakaw nila ang pera natin. Tama ba ko, ninanakaw ba nila ang pera natin? Madaling nakawin ang mga pera na binuwis ng ating dugo para mabuhay ang ating bansa. Bagkus, nagbibigay tayo ng buwis, nangungutang pa sila. Bumibinta pa nila ng mga gold natin at meron pa silang plano na lahat na ari-arian sa Pilipinas ipinta nila. Mga magnanakaw sa gobyerno, galit na ang taong bayan! Sobra na, sobra na. Dapat mag-ingay tayo. Sobra na yung ginagawa nila. Pero mo, nag-control. Kaya nga sinasabi ko, ang Panginoon lang talaga ang nagbigay sa atin. Mamamulat na kayo. Nung suna ni nakaraang taon, nagsuna si Pangag BBM. Nangambog siya ng 5,500 flood control. Ipinagtanggol pa niya ang mga ninanakawan ng flood control! Oh, pero anong ginawa ng Panginoon pagkaumaga? Inulan, binaha, bumagyo. Oh, lumutan ang mga bahay, ang mga tao, nagbaha. Ibig sabihin, sinungaling yung presidente ninyo. Last year pa alam na niya Di ba? na ninanakaw na ang flood control, tarantado! Oh, ngayon, nagsulat naman siya bago. Ang kanyang suna, mahiya naman kayo dahil daw kinukurakot ang mga pera sa taong bayan. Tumindig ang mga magnanakaw, nagpalakpak. Palakpak sinasabi ng mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw! Si Marcos ang mastermind! Si Romualdez ang kanyang arkitekto! Mahiya naman kayo. Kulang na lang kayo magsalita. Pakirin kayo, lalo kayo kahiya. Kasi ikaw ang Pangulo namin. Correct! Di ba? Yun! At ano nangyari sa ginawa niyang suna na nagsasalita sa korupsyon na nangyari sa mga leader politiko. Nag-awayan na sila ngayon. This is the clear sign of divine intervention na nag-away-away na sila. Sabi ng Presidente, labanan niya ang korupsyon. Sabi ni Romualdez, labanan niya ang korupsyon. Sabi ng lahat ng investigate sa korupsyon, Aba, sino ang investigahan nila? Di ba dapat sarili nila kanina investigahan? Tama! Marcos Romualdez ang mga tunay na pasimuno ng mga kurakot! Sila, sabi ni Bagat, imbestigahan ko yung 2026 na NIP, National Expenditure Program.
buwang lago, baliw, mga walang utak. Ikaw ang presidente. NEP is paid required at your department, executive department. Sabihin mo, inimbitahan mo. Gago, bakit mo pinadala sa Kongreso? Ikaw ang magpadala doon. Picture naman doon sa Kongreso. Si Tambalustos. Ayan, di ba nga? Ito ang libro na ulit natin. Ano pa nangyari sa kanila? Di ba sila ang lumako? Mga manluloko, mga magnanakaw! Ayun, binubusisi daw ng pagtingin ng mga congressman ay balik natin yan sa DBM, sa Executive Department. Kasi maraming mali. Ibig sabihin, mali. Diskumpyado daw sila. Pariya naman yan sila eh. Pagsapit ng lip sa Kongreso, paglagay din sila ng mga insertion and program. Di ba? Dahil uso kayo na tinutulog siya nila. Sila ng sila tinutulog siya na natin sila. Taong bayan, nagkaroon bigla agad ng kumbaga mistrust na sa kanilang anay. Puro naman yan maglanakaw. Di ba? So kaya buhaya, versus buhaya na sila. Yun ang divine generation sa Panginoon. Nag-away-away na sila. Kaya tayo, mga taong bayan, nakita na natin ngayon ang malakihang korupsyon na nakasira sa ating bansa, nakasira sa ating reputasyon sa ibang bansa, na ang Pilipinas puro magnanakaw. Ang mga politiko at leader ninyo, pinanguluan ng Pangulong Baag, dapat mahulat na kayo dyan. At dapat lumaban ang taong bayan, kaya yusikpen ang panawagan natin. Marcos, alis dyan! Marcos, alis na! Marcos, alis na! Marcos, alis dyan! PBBM, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! Marcos, resign! At ang panawagan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Ang tunay na kriminal at pasimuno ng pagnanakaw sa gobyerno, si Marcos at si Romualdez, sila ang utak at punot dulo kung bakit anumbalik ang kurakutan at pagnanakaw sa gobyerno. Sila ang unang dapat singilin. Marcos, Marcos, Magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos resign! Dumadagundong ang boses ng dating Undersecretary Yusek Ben Ranque sa lahat po ng mga nandito at mga gustong sumama dahil galit na ang sambayanang Pilipino. Kayo po ay lumapit na. Ipakita natin sa buong bansa at sa buong daigdig ang mga Pilipino ay hindi magnanakaw. Si Marcos at si Romualdez at ang mga galit ng politiko, sila ang magnanakaw. Kasabwat ang mga kriminal na kontraktor. At dahil dyan, sisimulan natin bago sa Atty. David ng ating noise barrage na magmumula sa panawagan. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang noise barrage, 1 minute, hanggang sa Atty. David. Pwede na po mag-join sa pag-ingay ang lahat. 1 minute po ito. Go!
ang grupo nila former congressman. Pero hindi po ito na-involve sa flood control projects. Ito po ay naging political advisor ni Pangulong Duterte, Secretary, Congressman dati, Secretary James Balat. Walang flood control project yan. Minahal ng taga-Negros at minahal ng mga Pilipino. Bago po, nandiyan din ang grupo ni retired General Milisanto, General Siboy. Ayan! Nandiyan din sina Chairman Gitlan. At si Agent ng Bayan, A.M. Morales. At bago po tayo, tumawin, pakinggan natin ang may kaalaman tungkol sa flood control project, lalo na po sa Quezon City. Walang iba kundi si Atty. David. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po sa lahat, nais ko lang po batiin ang ating mga kapulisan na magandang hapon. Magandang hapon po. Kami po ngayon ay nagtipon-tipon dito sa Itza Shrine. At kami po ay maayos, nagtipon-tipon dito. Hindi po kami tulad ng kabilang grupo na ang hangad ay gulo. Kami po nagtipon-tipon dito upang ilabas ang aming sama ng loob sa ating gobyerno. No? Una sa lahat, ako si Atty. David from Quezon City, 3rd District. No, tanongin ko po kayo, lahat po ba dito, lalo si ba sa inyo, nakaranas po ba ng binaha ang inyong mga lugar? Yes! Hindi lang po siguro Metro Manila ang binabaha. Ngayon, natuklasan na po ang tunay na may sala sa flood control project. Sino po ang may sala sa flood control project natin? Ang unang may sala po ng ating flood control project ay ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat ay po pala natin mahal ng ilang Pangulo. Yun, pwede. Di ba po? Kasi hindi po mangyayari ang lahat ng yan kung wala pong paintulot ang ating Pangulong Marcos. Tama! Correct! Ngayon, ipinagmamalaki naman ng mga congressman ang kanilang budget na ibinigay sa kanila na bilyon-bilyon piso na galing sa pera ng taong bayan. Ang tanong ngayon, yung bilyon-bilyon ng pera ng taong bayan ngayon na para sana sa flood control project, saan po napunta? Sa mga magnanakaw! Sa mandarambong! Sa bulsa ng mga magnanakaw. Pero ulitin ko po, sino po ang main player ng flood control project na ito? Ang pinaka-main player po na tinatakpan nila kung saan napupunta ang pera ng taong bayan ay nasa kay Lisa Araneta Marcos. Sapagkat si Lisa Araneta ang nagdidikta kay Martin Romualdez para kumurakot ng pera ng tao ng bayan. Correct! Ngayon naman, itong si Martin Romualdez ay uutuin si Saldico para gumawa ng paraan para makakuha ng maayos na pera ng taong bayan. Ngayon, tanungin ko sa inyo, nasaan na si Saldico? Tumakas na ang magnanakaw! Kaya po siya, ito po ang tanong ko sa inyo. Nung nalaman po ba ang flood control project, nung pumutok, nandito pa po si Saldico. Pero nung nalaman na iimbestigahan na, biglang nawala si Saldico. Ngayon, gumawa ang ating mga bulok na congressman na naman ng committee para sa flood control project.
Kayo po ba naniniwala sa kanilang pag-iimbestiga? Yes! Sapagkat walang karapatan silang mag-imbestiga sa flood control project sapagkat sila ang may gawa. Tama! Sila ang may akda ng flood control project na yan. Mga magnanakaw! Mga congressman na mga magnanakaw. Tama! Lahat po ng mga congressman na yan na umuupo ngayon sa committee na yan, lahat po na yan ay nakakulimbat ng pera ng taong bayan. Lahat ng mga yan ay magnanakaw. Una po sa lahat, sabihin ko po sa inyo, hindi po tayo pwedeng idemanda dahil sinabihan natin silang magnanakaw. Karapatan po natin yun na magsabi sa kanila sapagkat sila ay public service o public servant. Correct! Nililingkod sa taong bayan. Correct! Karapatan po natin na sabihin sa kanila kung ano ang nasa sa loobin natin. Huwag po tayo matakot sa mga congressman na yan. Sapagkat tayo din po ang nagluklok sa kanila. Tayo din po ang aalis sa kanila. Tama! Kaya ngayon, kung nanonood man ang mga congressman na yan, mahiya naman kayo! Mga walang iya, mahiya kayo! Umalis kayo dyan sa committee na yan! Lumayas kayo! Imbestigahan ninyo ang inyong mga sarili! Kung saan ninyo dinala ang pera ng taong bayan! Kami po sa Quezon City ay lubos na naapektuhan ng flood control project na yan. Hey! Dati po ay kung bagyong Ondoy o Yolanda, halos hindi po kami mabaha. Pero ngayon, konting lakas na ng ulan, grabe na po ang baha. Lubog po ang mga sasakyan, bubong na lang po ang nakikita. So ngayon, para naman to sa mga congressman sa 3rd District, anong ginawa ninyo sa pera ng flood control project? Binulsa ba ninyo? Malamang binulsa kasi wala naman talagang flood control. Ito pa po mga kababayan, naniniwala ba kayo na sasabihin ng mga local government na wala silang kinalaman doon sa flood control project na yun? Imposible po yan. Kasi sakot mo yan, karapatan mong imbestigahan. Siguro, alam mo na, nalagyan naman. Kaya yun, tumahimik si Mayora. Wala pa akong tinutukoy na mayor dito. Kung narinig ni Mayor Joy to, I love you. Pero yun po ang katotohanan. Una po, yung ating barangay chairman, may pananagutan din po dyan. Sapagkat, sakop po nila ang mga barangay na yun. Katanong sila kung may permit pa ito. Kung wala, i-report nila sa City Hall, action ng City Hall. So kung walang nangyari, wala daw alam ang municipal, local government, it's mean, nalagyan po sila. Naging bulag-bulagan po sila sa mga magnanakaw na congressman. Nakaawawa po ang taong bayan na ang tax natin, bago pa mapunta sa atin ang sahod natin ay kaltas na nila. Tapos dadalhin lang nila sa walang hiya ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayong mga congressman! Mahiya naman kayo, Lisa Marcos! Makapal na masyado ang mukha mong putang ina mo! Habang ang mga tao nalulubog na sa baha, kayo naman nalulubog sa yaman ninyo! Ipamahagi ninyo ang perang ninakaw nyo sa taong bayan. Huwag ninyong pagtakpan ang
yung magnanakaw din. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga pagpapahayag ng katotohanan mula kay Attorney David from Quezon City. Magkabalik pa yan siya mamaya, no? Kayo naman, mga kababayan, ay pakinggan natin ang dating naging political advisor ni Pangulong Duterte, naging congressman at naging mayor, pero hindi po ito na-involve sa anumang flood control projects. Walang iba, kundi si former Secretary, Congressman Jing Paras. Hapon po sa lahat nating mga kababayan na nakikinig dito sa ating munting puntahan, dito sa very monumental at memorable na EDSA. Ako po'y naniyahan, pero yung puso ko at diwa ay kasama ninyo. Dahil po, dumating tayo sa isang panahon na kahindig-hindig na at talagang masakit na sa puso ng bawat isang Pilipino. Magmula noong 2022 hanggang ngayon, ang ating mga kababayan ay wala talagang napapala sa gobyerno ni mga Marcos, mga kababayan. Umabot na tayo sa isang chapter ng paghihirap na talagang sobra-sobra na itong korupsyon na nangyayari po sa ating bayan. Sinasabi ni Marcos, maiyak kayo. Sinasabi niya sa mga kasama niya, mga kasabat niya. Pero hindi ba dapat, mga kababayan, sasabihin natin kay Marcos na bakit sila lang ang maiyak? Di ba ikaw ang numero uno na maiyak? Tama! Dahil Marcos, kung hindi ka bobo at hindi ka stupido, walang pera na malustay. Kasi kung matalino ka, hindi mo papayagan na mailabas ang pera sa General Appropriations Act. Kung pinag-aralan mo, magmula noong 2022 to 2025, bawat taon dumadaan sa iyo ang General Appropriations Bill. Pero pinalusot mo. Sabi ni Toby Chanco, mayroong isang distrito, 2.5 billion lang. Pero umabot ng 20 billion. Paano napalusot? Ilan bang distrito ang napalusot? Dahil sa kawalang alam mo, mga kababayan, itong si Marcos Jr. Kaya ang mastermind dito lahat ng korupsyon, isang tao lamang, kundi si Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Ngayon, ginagawa nilang scapegoat ang mga kontraktor. Totoo naman, nakinabang ang mga kontraktor. Pero yun lang ang tutubukan nila, pero yung mga nasa likod itong korupsyon na ito ay makakaligtas. Tulad noong panahon ni Janet Lim Napoles, ang daming mga kongresista, congressmen, senador na involved. Pero sa katapusan, si Napoles lang ang nagdusa, nakaligtas. Ito na naman, sabi ni Marcos, gagawa siya ng independent commission, independent body. Budol yan! Sa katapusan, anong sinasabi niya? Recommendatory lang. Mayroon bang independent body na recommendatory lang? Siya pa rin ang mag-uusga kung sinong sasampahan at sino hindi. So mga kababayan, mag-isa tayo, magkaisa tayo, magsama-sama tayo sa legal na paraan na mapaabot natin sa bawat isang mamamayan ang magyayari ngayon dito sa gobyerno na wala nang upay, wala nang mabibigay
suporta sa mga mahihirap, ang mga mayayaman, mga cronies yun ang nagpapasaya sa kanilang isa't isa. So, yun lang po, mga kababayan, higaya ko lahat ng mga Pilipino, mga sundalo, mga pulismen, kailangan pa kayo magmulat ng inyong mga mata. Kayo ba ay kasawan din sa korupsyon? Kayo ba ay sinusuhulan para hindi kayo puhulan ng mga mata ninyo? Panahon na ngayon na ang Pilipino ay magkaisa para atin na ipagsama-sama sa isa't isa na ating ipahulgan sa buong Pilipinas, sa buong mundo kung gaano sama ang ating ang gobyerno ngayon, mga kababayan. So, hindi ko hamaan pa ang ating salita. Ito na lang, wala ibang mastermind sa lahat na ito. Kundi ang presidente na mga sa Pilipinas na walang ginagawa, kundi mag-iwalay lang, nagastusin at natakot-takot na milyon-milyon. Ngayon, magta-travel na naman ulit siya sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Tulos tayo na naman ang pera. Mga kababayan, bakit tayo mahina ang loob? Bakit ang Indonesia? Sila, kasi galing din ang dugo nila sa isang mga taga-Asya. Bakit natin hindi tularan ang ginagawa ng ibang bansa na hindi nila pinapalampas ang masamang gobyerno? Mga tao, ng mga politiko, nag-iimbak ng marami-raming pera, mga kababayan. At karangyaan lang lahat sa ang ginagawa. Pero habang kayo na nasa streets, nasa sa inyong bahay, pag nagbabaha, hindi kayo makalabas. Pero kung nagkalabas kayo, hindi kayo makapauwi. Pero saan ang pera para sa flood control? Nasa bulsa ng mga politiko. Itong mga contractors, kasangkalan lang nila para kumita sila, mga kababayan. So, anong isisigaw po natin? Marcos Sudan! Ha? Marcos Sudan! Marcos Sudan! Marcos Sudan! Marcos Sudan! Mabuhay ang Pilipino at wag sana tuloy ang mga luwag na nandyan lang sa tuloy-tuloy ang tiyak, pero wala naman hindi sumasama sa atin at ipadayag o ipakita na tayo ay lumalaban para sa ating kapwa Pilipino, mga kababayan. Ayun! Hapon, Maraming salamat, former Secretary Jean Paras. Thank you, sir, for your solidarity. Mga kababayan, umiinit pa lang po ang ating damdamin. Mapayapa, ngunit may paninindigan ang ating pagtitipon. At upang ipahayag po ang saloobin ng maraming mga retirees, men from the sector of the security, men in uniform dati, pakinggan po natin ang magiging pahayag ni retired Colonel Mitran ng Filipino Guerrilla Forces. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Sila ang tagabantay natin. Mamatay na si Marcos! Ay! Hindi, namatay na lang yung Marcos eh. Hindi namatay na. Mamatay na si Ay, si Isa! Isa mamatay na! Siya ang budak sa mundong ibabaw ng Pilipinas. Isa Masa. Dati nagkasama kami sa Camping Period. Pero bago po simulan mga kaibigan, no?
Sinasagutuhan ko ang Philippine National Police, ang armed forces, ang security guard na dati kong mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami ang nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon na kung saan kami ang nagbabantay noon. Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Pero gusto ko sanang malaman ninyo, kasi mayroon nung nag-YouTube ako sa Makabayan Informative Channel, yung YouTube pa, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, Sir, hindi kita maintindihan, saan ka bang panik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang, ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Yun lang yun. Ngayon, ako ay Marcos Ruiales, by heart, Duterte. Bakit by heart, Duterte? Tapos, by heart, Duterte, because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dating Pangulong Duterte, ang siyang may tunay para sa mahihirap. Palagpakan natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Marcos Junior ay kalaban ng mahirap. Alam niyo mga kaibigan, habang ako'y naglalakad niya kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-obserbahan ko? Ang na-obserbahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa hindi aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagbubulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 million Pilipino! Tama! Yan ang hindi naiintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo! Pilipino, makinig kayo! Ibinibuwis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo! Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita nito, mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Diba? Hindi ba? Mauna ang mga magnanakaw at mga magdarambong. Mahuli na ako ng pinakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bugay, Pitran, huwag kang munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati bumukontra sila sa akin. Pero dahil kahit anong pigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan nating Pilipino ay naghihirap at tinalapastakan ng ating kabayan. Tama! Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayangan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pitigilan niya ko sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang mga kababayan natin, naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos, saan napunta? Sa kaban at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino, Romualdez Birthday Day! Yes! Kayo ang gago sa Pilipinas! Karanta na kayo! Inaabot kita ang Speaker Romualdez! Magsuntukan tayo! Pero sa labas na Congress. Sa labas lang ha. Bakit? Pagpapasok ako, kukulong ako. Pero libre man yata pagkain eh. Libre, sir. Libre ka. Siyempre, may aircon pa. May aircon pa ako. Labas na, sir. Okay. Ipatawag niyo ako sa Congress. Ipatawag niyo ako sa Congress. Para magpakontim ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Okay. Kasama na. Kasama kayo, Congress. At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre na ang buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may kwarto na ako eh. Okay.
balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakal ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military basic training. 14 years old, napalaban kami na 3 araw, 3 gabi, 72 hours, 17 lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si DNP, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako, bakit hanggang ngayon, nakikialam pa ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo sa bayan, pero narito pa rin ako naglilingkod sa taong bayan kasi nga hindi ko kaya na ang kababayan natin niluloko, nilalapas tangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014 nag-retired ako. Nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC, trainers ako at saka reservice, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito. So, ibig sabihin, yung aking kalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Vanguard of Democracy na which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, mga junior. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in my cell to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkataon, nagkasalubong kami ni Captain Dado sa libingan ng bayani. Kilala niyo si Captain Dado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, pinakailangan, nilitaw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nagbuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism and protect Filipino people. Protect our budget. Ito, nangyayon na kami ngayon. So, maisip ko na lang na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utak? Una, ang First Lady. Pangalawa, tama na, sabi niya, Atty. Hindi kayo sumapa. Hindi kayo sumapa, First Lady. Ang utak. Okay, First Lady now. Sumunod si Duarte. Ang sumunod, Duarte. Ang sumunod, bali na kayo. Bali na kayo. So yan ang problema natin. Paano natin sinusinan niya natin ng taong bayan. Kung hindi natin makagawa, dinadandahan natin na buo ang men in uniform personnel na nagkakaisang return na men in uniform personnel. Ibig sabihin, armed forces, police, coast guard, the management, yung jail guard, nagkakaisa kami, nagpiliti kami, 2 meeting na kami. Pinipilit namin na mayunay ang Pilipino laban sa tiwalik sa gobyerno. So aasahan ko yan. Bantayan nyo. Kung hindi tayo magtagumpay ngayon,
Huwag kayong mag-alala. Habang nabubuhay kami ni General Singboy at ang aking magkasama dito, hindi kami titigil. Hanggang kami ay may lakas at may buhay para sa taong bayan. Tuloy namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Announcement lang. Bukas, bawat isa sa atin na nandito, pwede ba Mic check. magpipit ng dalawang tao? Pwede! Ngayon, Pwede! sabi natin na bukas, times ko na tayo. Magpipit tayo. Every 5:30, Yusik Ben Ranke. Okay. Maraming salamat kay Colonel Mitran. Be, buhayin natin ang ating mga dugo. Sabayan si Eric before si General Simoy na magbibigay ng kanyang mga pananaw at iba pang mga grupo na nandito na nakikinig ang sagot sa malawakang pagnanakaw ng mga mamamayan. Pakinggan po natin Una, ang panawagan ito ay naglalayo na itumbok kung sino ang pasimuno ng pagnanakaw sa kabanang bayan. Ang budget ng gobyerno ay hindi magiging legal at operational kung hindi po yan pipirmahan ng presidente na magiging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, kahit dinadaya nila Romualdez at ng mga kawatan na congressman at mga kasabwat nila sa DPWH, kung ang budget ay hindi pirmahan ni Marcos Jr. bilang Pangulo, baliwala din po ang mangyayari. So, mga kababayan, sabayan niyo si Ka-Ering Ano kanina ang panawagan natin? Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! At kung hindi sila aalis, ito ang sagot ng mga mamamayang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Pakinggan natin ngayon ang boses ng isa sa mga grupo ng mga retirees. Naging general ito sa Armed Forces of the Philippines. Retired na rin po ito, si General Felizardo Simoy. Magandang gabi sa inyong lahat. Patayin po mga vloggers. Pasensya na kayo. Maraming vloggers ang pumupunta sa akin Mas magaling pa siguro sila sa akin. Sana, yung mga vloggers na dito, pag-uwi ninyo at mag-vlog kayo, huwag kayong magbigay ng opinion na kontra sa mga lumalaban para sa bayan. Sino yung mga lumalaban para sa bayan? Yung mga tunay na Pilipino. Dati rin akong bataang makabayan member. Kaya lang, sinabi ng tatay ko, if you want to change the government, try to join the government so that you can make the changes inside the government. Ngayon, 40 years na yung experience ko sa government, wala pa rin pagbabago. Simula ng high school ako, kabataan mga bayan, nakipaglaban ako sa gobyerno. Gusto ko ngayon tumulong sa gobyerno. Pero, ano ang nangyayari? Mukha yatang walang nangyayari sa bayan natin. For more than 50 years, ganon din ang ipinaglalaban ng Communist Party of the Philippines for 55 years. Hindi rin sila matatalo. Bakit? Ganon pa rin ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nandyan pa rin ang Communist Party of the Philippines.
Siguro, pag maayos ng gobyerno ang pamamalakad sa ating pamahalaan, ay mababawasan ng mga lumalaban sa gobyerno, particularly yung Communist Party of the Philippines. Hindi naman natin sila inihimalay sa atin. Kahit sila ay kapwa nating Pilipino, tama naman ang ibang pinaglalaban nila, maliban sa mga propaganda na sinusunod nila sa kanilang konstitusyon. Ang Communist Party ay kunwari lang na lumalaban sa ating gobyerno, pero kunwari sumusunod sila sa ating konstitusyon. Pero sila ay merong sariling konstitusyon na sinusunod. Yun ang tama na dapat alam ng tao. Alam ang nangyayari ng ganito ay alam na alam ni Ka Eric. Magpapasalamat tayo kay Ka Eric dahil sa kanya ay nalalaman natin ang tunay na pinaglalaban ng Communist Party of the Philippines. Marami na rin akong nakasama na miyembro ng Communist Party of the Philippines. Kaya lang ang aming pagsasama ay sa magandang paraan. Tumutulong sila, kagaya ni Caro Beno Guevara, na namatay na lang, hindi pa tapos yung pinaglalaban. Si Caro Ben ay tumutulong kung siya ay bumalik sa mga pamahalaan, ay nagtrabaho siya sa aking opisina sa Camp Hinaldo. Ito na pag-usapan namin kung ano ang dapat gawin para sa kabutihan ng ating bayan. At marami pang iba, kagaya ng mga 36 na former active NPA commanders o mga actually tatlong platoon leaders ang nakasama namin sa Davao nung kapanahonan ng Sparrow Operation. Sila rin ang nagtuturo sa amin kung saan yung mga kalaban. Bawal na bawal kasi ang maggamit ng armas sa paglaban sa ating gobyerno. Kaya ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin magbago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inaayawan namin ang paggamit ng lahas. Dahil kami ay nagagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees, pinagbabawal namin na gumamit ng lahas dahil marami ang mga sibilyan na matadamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Ayan dapat ang intindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nag-aalanganin sila na baka maggumawa na naman ng karahasan ang ating kapulisan dahil nakita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Na-assign ako ng Davao ng 10 taon. Wala pa yung ibahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat na maulit. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, baka gusto nyo ang nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon. Dahil noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Ngayon nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, alam nyo na yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawan ng ating local government
at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin? Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ipinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Tama! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino ba ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Correct! So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at makihalo. Tama! Ang sabi ng iba, si General Simo, hindi lang na appointment. Kaya hindi ko kailangan ng appointment. Nung pumasok ako sa Armed Forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil ang boss ay kurang. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na kurang. Correct! Ang issue ngayon ay infrastructure development, lalo na ito ang flood control projects. Naging commander ako ng dalawang Army Engineer Brigade, isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakoberan namin, ng Brigade Commander ako, 2007 to 2008 sa Maguindanao, ay buong Region 11 and Region 12, dalawang region. So, lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha ito maliliit na project? Maliit lang ang pondo doon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos na kakagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa Army. Ang trabaho ng Army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa Army, hindi kalaban ang nahanap. Ang engineer sa Army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun ay dumami ang aming project ng panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Doon na nagsimula ang kalayaan sa barangay project na initiated ng ating Presidente Arroyo. Siya ang nagsimula kung paano maayos yung nasa barangay. Lahat ng aming project sa Armed Forces ay nahinto dahil sa panahon ni Noynoy Aquino. Bakit? Dahil sa panahon ni Noynoy Aquino, ang kanyang advisors ay ayaw na makapenetrate kami sa mga barangay para mabigyan ng magandang buhay ang mga tao sa barangay. So alam niyo na ang bakit. Ang pangalawang dahilan, gusto ng DPWH na lahat ng construction, farm to market road, school building na malalaki, ay ibigay na lang sa kanila dahil yun naman daw ang trabaho nila. Ang budget doon ng kabayan sa barangay project sa buong Pilipinas na binigay ng Office of the President is 2 billion pesos lang. Para sa buong Pilipinas yun. Naraman na ninyo, bakit gaano kalaki ngayon
Flood control project pa lang, umabot ng billion o minsan, ano pa, 1.8 trillion pa yata. So ganun, kaya ayaw ng DPWH ng Office of the Peace Process, Office of the President noon, na bigyan ng mga project ng mga Corps of Engineers sa Armed Forces dahil gusto nilang hawakan ang pondo ng bayan. Ngayon, nakita na ninyo kung paano nila winawagas ang pondo ng bayan. Ito ay napapatunayan sa mga dokumento na nakukuha sa mga opisina ng gobyerno. So, ngayon, gusto nila sanang ibalik. Pero palagay ko, too late na. Ayusin na lang nila ang DPWH, ang Department of Education for Small Buildings, yung agriculture for the irrigation system, marami pang infrastructure na dapat gagawin. Ang DPWH naman, dapat mag-focus na lang sa road construction na yung problema. Maka-focus na naman sila doon sa yung pinaka-issue ngayon, flood control projects, under kasi sa community. So, hanapan lang siguro ng paraan paano ma-divert yung mga projects sa ibang department para mabawasan sa ngayon ang kanilang mga sasakupan. So, ganun ang nangyayari sa ating bansa. Ang corruption ay nasa process na ginagawa ng ating gobyerno. Pag-aralan sana ng Senate at ng Congress kung paano naibulsa ng mga pondo dahil sa proseso na ginagawa hanggang sa may pa-implement itong mga construction project ng kontraktor. Ang sisi ng gobyerno ay nasa mga kontraktor. Pero ang sisi ay hindi lang sa mga kontraktor, kundi sa lahat na pinagbilan ng pondo ng gobyerno. Ang kanin, ano ba yung kanin? Ang paggawa ng GAA, nagkaroon ng problema sa GAA 2025. Planning yun. Yung ang details, ang gumagawa ng details ng project, implementing agency. Kung sino nakatoka sa mga construction projects, ibibigay yun sa implementing agency. So, kung may sabit, paano may bulsa? Ibaba yun ang implementing agency doon sa contractor. Na sino magre-release ng pondo? Yung gobyerno. Through the DPM. Ibababa sa department, ibababa sa local government, kung may pakialam ng local government, bago maibaba sa contractor. Na-discuss na ito ni General Magalong. Ang problema siguro yung iba, hindi nakikinig sa proseso. Marami na nagsasabi ng proseso, pero ang taong bayan wala pa rin reaksyon. Hinihintay pa kami. Ano naman ang magagawa namin? Kung konti lang naman kami, mas marami yung taong bayan na dapat nakakaalam kung ano ang nangyari sa ating bayan. Kung may question kayo, dapat magtanong kayo. Ano sa mga vlogger? Magtanong kayo doon sa may alam sa mga proseso sa pagpalakad ng mga project ng government para alam din ninyo kung ano ang tamang iba ninyo. Hindi yung sasabihin lang ng iba, ito by experience. Nag-post kami kung ano yung dapat gagawin. Ipapasa sa amin ng mga trolls. May kabit yan. Ano naman connection ng kabit doon sa proseso ng project implementation? Diba? Ibig sabihin lang, gusto lang nila ihinto yung tao na nagsasalita. Iniintriga nila yung tao sa issue na hindi connected doon sa issue ng gobyerno. Kaya tuloy nasasabi sila ng troll. Kasi lumalabas tuloy na nagiging bobo sila. Issue ang pinag-uusapan, hindi yung karakter ng tao. Kung siya ay magnanakaw manong araw, wala kayong pakialam doon. Basta gawin niya lang ang trabaho sa tamang paraan para sa ating bayan. Kung siya man ay nagnakaw, na meron naman tayong mga korte,
ang hindi tama. Ang discussion sa social media ay yung issues na dapat alam ng tao. Hindi yung bashing, saka hindi yung mga fake news, hindi yung mga propaganda na ginagawa ng mga trolls. Kaya tayo nagtatawag yung mga trolls. Talaga pag trolls, bobo yun. Malalaman naman natin, pag troll ka, bobo ka, hindi na nabayaran ng tao, talagang bobo ka. Yun lang ang may anak ko na sa susunod na magkakaroon tayo ng mag-uusap na tamang paraan. Yun ang gusto namin, kaming mga retired. Sana, hindi na sana kami lalaban eh. Sawa na kasi kami, kaya sa akin, 5 beses na ako na-ambush. Ngayon, ulit pa, masamang tumalik na lang tayo sa mga ko. Diba? Hindi nila sila sa mga pag inusto ng Diyos, ang mabubuhay tayo. Masalamat tayo sa Diyos at pinuhay tayo para makatulong hindi lang sa ating sarili, kundi para sa ating bayan. Kaya ipaglaban natin ang katotohanan at kayo ang makakatulong sa amin. Maraming salamat kay General, retired General Felizardo Simoy. Palakpakan natin. Marami na pong dumarating, ha? Nakikita natin. Nandito na po, Senator ni Manny Luna. Mga volunteer lawyers ito. Nandito rin po, ang agent ng bayan. Dito na, may nagpipidback na ang megaphone, ano? Ang na kay Brother Oliver. Mga kababayan, dumadami na po ang pumupunta. Nagsisimula na po ang pagkagising at pagtindig ng sambayanang Pilipino. Maya-maya po, may mga iba pa magsasalita. Pero bago ang lahat, pakinggan namin po natin ang boses ng mga mananunggol para sa mamamayan, si Atty. Manny Luna. Magandang gabi sa inyo lahat. Bago ako dumating dito, may panawagan ako sa ating mga mamayan na lumabas sa mga kalye, lumabas sa kanilang mga bahay at kondenahin ang korupsyon sa Pilipinas. Umabot na po sa strukturan ang korupsyon sa gobyerno. Meron po akong alam sa paglaban sa korupsyon dahil ako ang unang nagbuo ng ideya kasama si the late DACC Chairman Dante Jimenez sa Presidential Anti-Corruption Commission. Isa po ako sa mga unang na-appoint na commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Atty. Manuelito Manny Luna. Ang PACC sa unang araw ng presidency ni Pangulong Marcos Jr. ang unang opisina na inabolis niya. Bakit? Bakit mo i-abolis ang PACC? Merong pinaplano. Kaya ngayon, pilit niyang binubuhay ang sinasabi niyang independent commission. Ano? Pag-amin ba yan na mali ang ginawa niyang pagkabolis sa PACC? Yan ang tanong ng mga mamayan ng Pilipinas ngayon. Dahil sukdulan na ang korupsyon, bakit sinasabi niya buhayin natin ang PACC? Hindi ba katangahan yan? Kalokohan yan? Tama! Diba? Bakit? Cover up yan sa akin. Kapag nakaw na sila! Tatakpan nila ang mga mastermind. I-scapegoat nila ang mga ibang opisyal, district engineers at contractor. Hindi natin sinasabi na hindi dapat managot itong mga taong ko. Dapat managot sila dahil gumawa sila ng korupsyon. Tapos magnanakaw! Pero dapat
magbabatas lamang at kongresista ang dapat managot sa pandarambong ng pondo ng bayan. Bakit ang Taikong pilit iniimbestiga ng kanilang sarili? Para ano? Congressman Abante, Congressman Bidon at iba, anong tangkay ninyo dyan? Kundi cover-up. Hindi cover-up. Kaya huwag natin paniwalaan yung Taikong na yan. Hindi cover-up. Ayaw nilang limitahan, for example, si Salvito. Bakit? Si Salvito ang Mastermind! masasabi ng mastermind yung ano ng kalokohan involving 1.23 trillion pesos na hindi nila pera. Pera po yan ng taong bayan. As a former commissioner, I can lead you to the anatomy of corruption sa Pilipinas. Tutulong ako sa Sharing the Ribbon Committee, sa Office of the Ombudsman, at sa COA. Ilalagas ko lahat ang tao nila. Yan po ang pangako ko sa taong bayan. I am only loyal to the Filipino people. At bago ako dumating dito, may nalaman po tayong napakalaking balita. Maraming grupo, business groups, at ang Integrated Power of the Philippines. Sumusuporta sa taong bayan. Maraming salamat, IBP at IBP dito sa Pilipinas. Kasama natin ang Integrated Power of the Philippines. Maraming salamat, Pastor. Maraming salamat, National President at mga executive officers and doctors all over the Philippines of my organization, the Integrated Power of the Philippines. Hindi ko nagpapain ng aking speech. Hingi ako ng tulong sa mamayan. Bigyan niyo ako ng informasyon. Hihingayin ko. Ipapasa ko rin na Eric Reyes at mga kasama ko. Ipoprogram natin ang baho ng mga kontratista ng mga mambabatas na bimali. At gagamitin natin ang batas to the full personal law. Ang mission. Dapat sila makulong. Dapat! Ang pera na ninakaw nila. Dapat! Maraming salamat po. Mabuhay siya, Torre! Mani, Luna, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Isa pa! Bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Mas masigla pa, bayan, bayan, bayan ko! Di pa tapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! At ngayon, kasama natin ang agent ng bayan at isa sa mga kinikilalang malakas ang paninindigan upang labanan ang pang-aabuso at pangumurakot sa kaban ng bayan. Walang iba, kasama natin live dito sa EDSA, Along Ortigas, walang iba, si agent ng bayan, Agent Morales. Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nagdaang araw, tila patuloy tayong nananalisin at nanuloko sa pamamagitan ng mga mali-maling naratibo. Nasabi ko ito sapagkat sa takbo ng pangyayari, tila ang mga pinagbibintangan, yung mga lumalabas sa mainstream media, ay pawag mga pipitsukin laban.
patuloy na pinagtatanggol